Inilabas at tinuklas niya ang kanyang mga talento, na siyang magiging hakbang niya tungo sa kanyang mga pangarap. Kaya naman, dahil sa kanyang mga pagpupunyagi, ay narating niya ang tuktok ng tagumpay. Siya ang tinaguriang hari ng komedya, dahil sa husay at galing niya sa larangan ng pagpapatawa, sa pinilakang tabing. Bukod pa rito, siya rin ay may gininto ang puso, marunong makisama, hindi lamang sa mga kapwa niya artista, kundi maging sa mga ordinaryong mga Filipino. Hindi naging lingid sa kamalayan ng mga Filipino ang kanyang buhay, sapagkat siya ang taong walang itinatago at naging bukas sa publiko ang kanyang buhay. Kahit napakasikat na niya, ay nananatiling nakaapak sa lupa ang kanyang mga paa, kaya naman ay lalo siyang hinangaan ng husto, at minahal ng mga Filipino, dahil sa kanyang katangian, na napakamapagkumbabang tao. At kaya rin siya tumagal ng husto sa industriya, dahil sa napakabuti niyang tao. Siya mga lods, ang magiging paksa ng topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng naging buhay at kamatayan, ng isa sa mga hinahangaan, tinitingala, at tinaguriang hari ng komedya. Pero bago ang lahat, isang maikling intro muna. Kick. Hello mga Lodi, welcome to my channel. Sa aking munting channel, ay aking inilalahad ang iba't ibang kwentong sinapit, at naging kapalaran ng ating mga iniidolo, sa industriya ng pelikula, musika, sports at politika. Mga kwento ng buhay nila, tulad ng karamdaman, krimen, trahedya, kamatayan, at mga kontrobersyang nagpayanig sa mundo nila. Sila na mga tinitingala natin, at minsan ang nagbigay saya, nagpangiti, nagpahanga, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ating alamin at kumustahin, ang mga kalagayan nila, at kung nasaan na sila. Naririnig mo ang naririnig ko ay parang narinig mo rin ang naririnig ko. Pag di ka ngumiti, hindi ako ngingiti. Ngumiti ka lamang, ngingiti rin ako, magngitian tayo. Arin ako, aray! Arin ako, tinga ko, aray. Magngitian na lang kayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Rodolfo Vera Quezon Sr., na mas kilala sa kanyang screen name na Dolphy, ay isang Filipino actor o komedyante sa larangan ng pelikulang Pilipino. Siya ay tinagurian ng marami bilang hari ng komedya ng bansa, dahil sa taglay niyang talento sa pagpapatawa sa harap ng kamera. Siya ay isinilang noong July 25, 1928, sa Tondo, Metro Manila. Ang kanyang ama ay si Melencio Espinosa Quezon, na taga Bulacan, isang mekaniko na nagtatrabaho sa barko,
na nakadestino sa Atlantic Gulf. Ang kanyang ina naman ay si Salud de la Rosa Vera, isang mananahi at guro sa paaralan. Siya ay may 4 na kapatid na lalaki at 5 kapatid na babae. Si Dolphy ay nagsimulang mag-aral ng kanyang elementarya sa Magat Salamat Elementary School, at sa mababang paaralan ng Isabelo de los Reyes, parehong pampublikong paaralan, sa edad na 6. At nagtapos naman siya ng kanyang high school sa mataas na paaralan ng Florentino Torres. Si Dolphy ay nagtitinda ng mani at buto ng pakwan, sa mga sinehan, noong bata pa siya, kaya libre siyang nakakapanood ng sine. Nasa 13 taong gulang na si Dolphy noon nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang mga magulang, pinasok niya ang kaya niyang trabaho, tulad ng pagsashine ng mga sapatos, tagakabit ng mga butones ng pantalon sa isang pabrika, pag-aayos ng mga bote ayon sa laki nito, nagtrabaho rin siya bilang isang stevedore sa pier, pangangalakal, at pagmamaneho ng kalisa. Sa kanyang mga libreng oras, regular siyang nanonood ng mga palabas sa entablado, sa Live Theater at Avenue Theater. Kabilang sa mga paborito niyang performers, ay ang comedy duo na Pugo at Togo, at ang mga dancers na sina Benny Mac at Bayani Casimiro. Nagsimula ang kanyang karera, at nagtanghal sa mga entablado, noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. At nang siya ay nasa 17 taong gulang na, kinuha siya ni Benny Mac, at napabilang siya sa grupo ng mga mananayaw, na nagtatanghal sa Avenue Theater. Golay ang unang ibinigay sa kanyang stage name. At pag nagkaroon ng mga pambobomba, mula sa mga sasakyang panghimpapawid, sina Dolphy ay agad na tumatakbo kasama ang ibang tagapagtanghal at mga manonood, upang magtago sa itinalagang air raid shelter. At kapag nasiguro nilang, wala namang bombang bumagsak malapit sa lugar na kinaroroonan nila, ay agad naman nilang itinutuloy ang pagtatanghal. Si Dolphy ay nagbida sa kanyang kauna-unahang pelikula, noong 19 na taong gulang pa lamang siya, kasama si Fernando Poe Sr., sa pelikulang Dugo at Bayan. Ang ama ng magiging kaibigan niya sa tunay na buhay, na si Fernando Poe Jr., ang unang nagbigay sa kanya ng break sa mga pelikula, upang gumanap ng mga minor roles bilang character actor. Sa isang panayam sa radyo ng DZMM, inihayag niya, na ang kanyang unang talent fee ay 5 pesos lamang. Noong huling bahagi ng dekada 40, nagsimulang magtrabaho si Dolphy sa radyo, sa pamamagitan ni Candy Ubaldo, isang manunulat sa radyo, direktor, at producer. Sumali siya sa programang, Wag Naman, na pinagbidahan nina Pancho Magalona, Tessie Quintana, at Baby Jane. Nagsimula rin sa radyo, ang comedy duo nila ni Panchito, sa mga shows ni Candy Ubaldo. Inirekomenda si Dolphy ni Pancho Magalona kay Jose Rojas Perez, ang may-ari ng Sampaguita Pictures, noong 1952. Ang una niyang pelikula sa Sampaguita, ay ang, Sa Isang Sulyap Mo Tita, kasama sina, Pancho Magalona at Tita Duran. Sa Sampaguita din naging popular, ang comedy duo nina Dolphy at Panchito. Nang matapos ang kontrata niya sa Sampaguita Pictures, umalis siya sa kumpanya. Nang sumali siya sa production studio, 1,000 ang talent fee niya kada pelikula. Nang umalis siya, kumikita na siya ng 7,000 kada pelikula. Dinaglaon, ay nagkaroon na rin siya ng programa sa telebisyon. Ilan dito ay ang Buhay Artista, na umere noong 1964 hanggang 1972. Sinundan pa ito ng isa pang matagumpay na programa sa telebisyon, ito ay ang John and Marcia, na inere noong 1973 hanggang 1990, at ang Home Along the Riles, noong 1992 hanggang 2003, na isa ring matagumpay na programa ni Dolphy sa telebisyon. Dahil sa tagumpay niya, sa larangan ng pag-arte sa mga entablado at pelikula, si Dolphy ay nagkaroon ng sarili niyang production company, at ito ay ang RVQ Production, o Rodolfo Vera Quezon Production,
na itinatag niya noong 1967. Dahil sa kasikatan niya, ay halos lahat ng mga bagito at sikat na artista, mapabida o kontrabida, ay nakasama na niya. Ilan sa mga pelikulang kanyang nagawa ay ang sumusunod. The Best in the West, kasama niya si Lito Lapid, noong 1967. Captain Barbell, noong 1973. Black Magic, noong 1987. Aring King King King, noong 1996. At Home Along the River, noong 2002, kasama si Jolina Magdangal. Dahil sa husay, at laki ng kontribusyon niya sa industriya ng pelikulang Filipino, ay nakatanggap siya ng maraming awards. Ilan dito ay ang 1994 Bert Marcelo Memorial Foundation, Dangal ng Lipi Awardee. 1995 PMPC Star Awards for TV, Lifetime Achievement Award. 1998 Gawad Urian Award, Lifetime Achievement Award. 2000 Cine Manila International Film Festival, Lifetime Achievement Award. At 2009 Metro Manila Film Festival, Lifetime Achievement Award. Ilan lamang yan, sa napakaraming awards, na natanggap ng hari ng komedya na si Dolphy. Hindi kailanman nagpakasal si Dolphy, sa lahat ng nakasama niyang mga babae, pero hindi kailanman itinago ni Dolphy sa publiko, ang lahat ng kanyang mga naging karelasyon. Mayroon siyang 18 mga anak, mula sa 6 na naging karelasyon. Sa kanyang buong buhay, nabanggit niya, na may 5 naging karelasyon siya, bago si Shasha Padilla. Narito ang mga naisa publikong mga naging karelasyon niya sa buhay, at ang mga naging anak nila. Ingresito Dominguez, isang actress, noong kapanahunan niya. Sila ay nagkakilala, sa isang pagtatanghal sa entablado, pero nagkahiwalay sila noong 1963. Nagkaroon sila ng 6 na mga anak, kabilang na sina, Freddie at Raul. Gloria Smith, isa ring artista. Sila ay nagkakilala noong 1956, at nagkaroon ng 4 na mga anak. Alice Smith, isa uling artista, na may screen name na, Pamela Ponti. Nagkaroon sila ng 4 na mga anak, kabilang na sina Eric, at Jeffrey. Evangeline Tagulaw, isang nurse. Nagkakilala sila, noong huling bahagi ng dekada 60, habang nagso-shooting sila ng pelikula, sa hospital na pinagtatrabahuhan nito, at sila ay nagkaroon ng isang anak. Alma Moreno, isa ring sikat at kilalang Filipina aktres. Sila ay nagkakilala noong 1981, at nagkaroon ng isang anak, ito ay si Vandolph. Shasha Padilla, isa ring kilalang Filipina aktres at singer. Sa loob ng mahigit 20 taon nilang pagsasama, sila ay nananatiling magka-live-in lamang. Binalak nilang magpakasal, subalit sa anumang mga kadahilanan, ay hindi natuloy, hanggang sa si Dolphy ay bawian ng buhay. Sila ay nagkaroon ng isang anak, at ito ay si Zia. Ayon pa sa balita, ay nagkaroon pa sila ni Shasha Padilla ng isang ampon. Sinubukan si Dolphy na kumbinsihin, para pasukin na rin ang mundo ng politika, subalit tinanggihan niya ito. Sinabi pa ni Dolphy, na madali lang ika ang manalo, dahil sa kilala siya at sikat, subalit ano ika ang gagawin niya kapag nanalo na siya, sapagkat wala di umano siyang alam sa paggawa ng batas, dahil hindi niya ika ito linya. Masasayang lang ika ang boto sa kanya ng mga sumusuporta sa kanya. Narito ang mas sikat na mga katagang binitawan ni Dolphy tungkol sa politika. Aniya, kung ako ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko, ito ay ang manalo. Dahil kapag nandoon na ako, baka mapahiya lang ako, kasi hindi ko alam ang gagawin ko. At sayang lang ang pagboto ng mga tao sa akin. Isa sa mga hinangaan ni Dolphy na politiko, ay si dating Pangulong Corazon C. Aquino, dahil sa kahusayan, kalinisan, marunong kumilala sa karapatang pantao, may takot sa Diyos, at katatagan nitong mamuno, bilang isang Pangulo ng Pilipinas.
Tinagurian niya pa itong isang asset para sa mga Filipino. Sinuportahan niya rin ang kanyang kaibigan na si Fernando Poe Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo noong 2004, laban sa nooy kasalukuyang pangulo ng bansa, na si Gloria Macapagal Arroyo. Namatay si Dolphy noong July 10, 2012, dakong 8:34 p.m., sa edad na 83, 15 araw lamang bago ang kanyang ika-84 na kaarawan, dahil sa multiple organ failure, pangalawa sa mga komplikasyon na dala ng pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, at acute renal failure. Hindi natin kailanman matatawaran ang mga naging ambag ni Dolphy sa industriya ng pelikula. Lumisan man siya sa mundong ibabaw, siya ay mananatili sa ating mga puso, magpakailan pa man. Ay, Rambo. Mabuti na lang may kakampi ko. Salamat, niligtas mo ang buhay ko. Mali yun. Niligtas kita sa kanila dahil gusto ko ako pumatay sa'yo. Ako! Westo! Umupo ka dyan, magdasal ka na! Magdigwato ka! Smile and say cheese! Walang yan, papatay mo lang ako para kang kukuha ng litrato, ah. Eto na!